Master Jet, tanong ko lang po, bakit bigla na lang pong magka-cut off ang MTMAS sa kanilang deduction nang wala man lang abiso? After many years, malalaman mo na lang na may utang ka pa pala. Mayroon po bang talagang ganyan? Kasi parang MTMAS lang biglang nagka-cut. Ayaw din magbigay ng SOA. Salamat po. Okay. Ang isa pong PLI mga master ay sometimes ay bigla pong nawawala yung deduction sa inyo pong payslip, no? May mga cases na ganito na pwede na hindi po kasalanan ng PLI mismo. Pwedeng hindi kasalanan po nila at yung error or problema, pagkakamali, ay nandun sa gumagawa ng sahod or ito pong PSU po ninyo. Pwede na ganon. Sa personal ko pong karanasan mga master, ay mayroong dalawang paraan para mawala, no, or matapos o matanggal sa payslip yung deduction ng mga PLI, or tatlo pala. Una ay ito pong pagkakaroon ng state of parang calamity or emergency kung saan nag-declare na magkakaroon ng moratorium, of course. So hindi po sila magdideduct kapag mayroong moratorium. Normal po yun. Pero kung wala naman pong declaration na ganun, ang bangko ay pwede pong mag-declare na sila ay mamimigay ng moratorium, no? And yun ay kanila pong personal na kagustuhan, pwede po yan, no? Kahit wala po nag-uutos sa kanila, kung sila po ay gusto magbigay ng moratorium, pwede po yun. Pero dapat ma-extend lamang yung term ng loan at hindi po magkakaroon ng dagdag na interest. Pangalawa ay kapag umabot na sa termination date ang inyo pong loan. So let's say ang nakasaad po sa payslip ninyo, yung termination date po niya ay August 2023. Ibig sabihin po by September ay hindi na siya dapat magdeduct. So yun po yung pangalawa. Yung pangatlo ay kapag meron po tayong na-submit doon sa gumagawa ng payroll na tinatawag po nating notice of deletion of deduction, kung saan pumirma si borrower, tapos nandoon po yung uri ng loan, I mean yung code, pangalan ng bangko, amount of amortization, nandoon po nakasulat, tapos pumirma po doon yung personnel ng bangko. Ibig sabihin sila po ay pumapayag na ang loan na ito ay ipa-delete mula po sa inyong sahod. So yun po yung tatlo na cases sa pagkakaalam ko na pwede maging sanhi para mag-cut off yung payment or yung deduction ng isa pong PLI. Hindi lamang po MTMAS kundi sa lahat po ng mga PLIs. Ngayon, kung wala po sa tatlong ito yung nangyari at bigla na lamang nawala sa inyo pong payslip yung deduction ng isa pong bangko, then pwede po na nagkaroon ng problema doon sa gumagawa ng sahod ninyo, no? Kasi let's say kung mag-uutos itong si PLI na ipa-delete, kapag true deletion ay dapat pipirma naman itong si borrower. Kapag may moratorium, of course dapat may official po na pahayag doon na or para bang order ito pong bangko, kasi that should be applicable to all, hindi lamang po sa iyo. Okay? So sa case na ito, we're not sure kung ano talaga po yung nangyari. Pwede na yung problema talaga is doon sa gumagawa ng sahod, o kaya ay talagang mayroong naging agreement yung dalawa, no? Pwedeng sasabihin ni PLI na okay, delete mo muna yan, tapos without the knowledge of the borrower, no? Pwede po na ganun. Well, hindi po natin pwede na directly i-judge na ganun talaga po yung nangyari. Yung sa atin is case lang po na pwedeng ganun po yung nangyari. Ngayon, kung bigla pong nawala yung deduction sa inyo pong payslip, ang sinasabi po ng sa nababasa po natin sa DO20, doon po sa guidelines sa agreement ng bangko, mga PLIs at ng DepEd, ay pwede po na mag-extend, automatic na dapat mag-extend ng term yung inyo pong loan, no? Pero yun po ay kapag nasa undead or kapag may mga error na ganito po, yung nabanggit po natin kanina. Pero dapat ay babalik din po yun, no? Kung nagkaroon po ng error for this month, dapat that should also be applicable sa inyong lahat na mayroong utang na apektado doon po sa error na yon.
For example, nagkaroon ng tinatawag nila nito is computer glitch. Yun po yung palaging ginagamit nilang term. Or let's say nagka-problema talaga doon sa paggawa ng sahod, hindi po nangangahulugan na isang tao lamang yung magiging apektado, no? Parang malabo po na ikaw lamang yung apektado doon sa nangyaring error na yon. And if ever na talagang ganyan po yung nangyari, ay dapat nabigyan po kayo ng abiso, no? Ganun po. So, medyo mahirap po na tukuyin sa ngayon kung ano po talaga yung reason behind kung bakit po nawala, especially kung matagal na po yun, no? So, parang lesson na rin po ito sa atin if we are bilang borrowers, no? Kapag may case na ganito po sa atin, biglang mawala yung deduction, ay dapat pong ibigay natin alam agad doon po sa ating pong division office at para ma-inform yung PSU nang sa ganun ay maibalik, no, yung deduction if ever na nawala na hindi po naman sinasadya, no. At least habang mas maaga ay maaksyonan po siya at maibalik yung deduction na yon para hindi po tayo magdusa doon po sa mga interest. Again, we're not sure kung ano po talaga yung tunay na nangyari kung bakit nawala or nag-cut off yung deduction ng isa pong bangko na hindi naman po nag-declare ng moratorium, hindi naman po na tapos yung term at hindi naman po nagpa-submit ng deletion. I'm not sure kung may mga cases din na ganito sa ibang mga bangko, no. Siguro po kayo ay pwedeng magbigay ng impormasyon kung nangyari din po sa inyo yung ganito with different banks, no, kasi may tendency naman talaga na nagkakaroon ng mga from time to time error na hindi po sinasadya at hindi po kaagad na napapansin, no, either doon po sa bangko or dito po sa gumagawa ng sahod, no. So again, it's hard to say na ito talaga yung problema is yung PLI talaga, no, kasi wala po tayong ideya doon sa actual talaga na nangyari by that time. Ang mahirap dito ngayon dahil ito pong ating sender ay we believe marami na rin yung kanyang naging problema dulot po doon sa pagtaas ng kanyang naging balanse sa utang dahil sabi po niya after many years doon na lamang nalaman na may balanse ka pa pala doon. So for us as borrowers, when we found out na nawala po yung deduction sa atin pong sahod tapos hindi pa naman po termination date, so the more na mag-worry po tayo, no, at na dapat talagang maibalik yung deduction na yon. So siguro baka may mga options, no, itong PLI, no, kung paano na ma-settle itong problemang ito doon sa atin pong sender, no, kasi nga if matagal na po nangyari yun, parang mahirap to pong i-trace back kung ano po yung nangyari doon sa pag-perform na gumagawa ng sahod, kung ano ba talaga yung actual na nangyari, bakit na-delete yung deduction na yon from your account, no. If ever na pwede pa namang matrace, pwede nyo na pong i-refer ito sa gumagawa po ng inyo pong sahod. Kung kayo po ay under sa regional PSU, pwede po sa kanila para mabalikan at ma-check muli kung ano pa talaga yung nangyari doon. Pero still, parang magkakaroon pa rin po ng paniningil itong si PLI sa inyo dahil doon sa naging pagtaas po ng balanse ng inyo pong loan dulot po ng walang payment.